Sige po ya. Ano bang gusto niyong makamit itong 2024 sa gitna na nasa kalahating taon na po tayo itong June na to? Magkaroon po ng love life. I see. Kayo po ya. I really want to be more focused po sa studies ko instead of maging careless. Alam naman natin na nangyari na nga yung sinasabing ngayon lang nangyari dito sa lugar na to ay yung bagyo na nangyari kahapon. Tanong ko lamang, sa tingin nyo, ano bang pakiramdam nyo nung dumating yung bagyong Aghon na yan kahapon? Natulog lang po ako maghapon. So hindi mo ramdam yung bagsik talaga? Hindi naman po. Nag-enjoy ba ang pagpapahinga? Opo. Okay, kayo kaya? Nag-enjoy po. Pero stranded po ako sa bahay ng friend ko kasi galing lang po ako doon, tapos bigla pong bumagyo. Hindi po ako makauwi ng 24 hours. Pero okay lang po. Sa tingin nyo, kagaya nyo, nangyari yung mga bagyo na yan at hindi naasahan. Tanong ko naman, kayo ba natatakot sa kamatayan? Opo. Bakit po? Kasi you never know po kung meron po ba talagang heaven and hell. Okay, interesting. Kayo po ya? Hindi po. Kasi it's a natural thing naman po eh. Wala din naman po nabubuhay forever. So isipin, pag dumating talaga, biglaan lang. Wag naman po sana, wag naman sana biglang pag uwi nyo, bigla kayo natigok, hindi ako manghuhula. Handa na kayo doon? Opo. Okay, understand. Pero tanong ko lamang, sa tingin nyo, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Masiyahin naman po. Masaya din po. Kung i-rate nyo po sarili nyo from 1 to 10, 1 as in worse na hindi kayo talaga masaya, or 10 sobrang saya nyo, saan nyo po ilalagay yung mga numero po? 6 po. 8. 8. Okay, sa tingin nyo, bakit kaya isang tao po yung malungkot o malungkutin? Ano kaya ang pinakamabigat na dahilan kaya? I think po, sa financial. Society po and depression. Kasi malala po talaga yung influence ng society sa isang tao eh. So, naniniwala kayo kasi sabi ng maraming Pilipino daw, kaya daw sila malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo yun ang dahilan po kung bakit sila malungkot? Walang pera. Opo. I see. Ito, sa tingin nyo po ba, maiba lang ng konting tanong, okay lang ba sa inyo sa sinasabi ng balita na gagawin ng pasukan ay next year na magiging June, then ang katapusan ay March? Okay lang ba sa inyo yun sa next year? Okay lang po. Okay lang sa inyo? Okay lang po. Okay. Pero sa tingin nyo, ito bang nararanasan nating weather o yung panahon kung tawagin? Sa tingin nyo, normal ba ito or abnormal na talaga? Abnormal na po. Opo. Bakit po? Kasi mostly po kapag may talaga pong tag-ulan, pero hindi po yung ganito pong kalala na bagyo na po. Opo, tama po. Ganun din. Okay, sige, ganito. May mga ibang kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Abo. Ay, 50-50 po. 50-50. Depende po kasi sa tao. Okay. Kayo po, anong measurement nyo po para masabi kayo mabuti? 100. 100 din kayo? As in 100% sure kayo, 100% talagang mabuti kayong tao? Opo. Okay. Paano po masasabi kung isang tao po ay mabuti? Kapag po may good manners po. Tapos kapag po they obey rules. I see. Respeto po. Respeto. Tsaka po, mabait. Okay. Tanong ka lamang, kayo ba'y may nagbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi po. Pero nakapag-search naman kayo kay Google pag hindi nyo alam ang isang salita. Apo. Sige. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Napakadali lang po itong i-absorb. Pag sinabi daw na good o mabuti sa dictionary o kahit kay Google for example, ang ibig sabihin lang daw doon ay moral excellent o morally upright. When you say moral daw, ugali muna ng isang tao sa kanyang sarili. Dapat walang ginagawa masama,
walang ginagawang krimen, at wala daw siya na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Opo. Yan nga po, ang problema, lahat tayo guilty. Kasi ang una po matututo ng bata ay magsinungaling at lahat tayo dito ay palpak. Pero ito po, kay Buba ay kailanman ay nakapagnakaw po na isang gamit. Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan. Kahit sa internet na sinasabing libre, pero totoo may bayad at ninakaw lamang. Hindi po. Never? Never. Never talaga. Okay? Opo. Nakapagnakaw na rin po kayo? Opo. Pero binabalik ko din naman po. Hindi po mga kayo pinagdududahan. May mga tao pa rin na likas na hindi pa nakapagnakaw, pero wag lang sana pong dumating yung katakot-takot na pangyayari na yan. Pero yun nga lang, sa iba naman na talagang kahit ako po, nakapagnakaw na kahit anong halaga yan, imagine nyo kung malala ang batas na yan at andyan na yung police station, baka doon na po tayo nagpapalipas ng oras o namamasyal sa kulungan. Kasi automatic, guilty halos lahat ng tao dito. Kaya daw isang tao daw nakapagnakaw, dahil wala po yan sa presyo. Gusto nila ang isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, may mga ilan po ditong guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na maggalit sa isang tao? Opo. Opo. Nawawala ba stress nyo o lalong tumitindi po pag kayo nagagalit? Tumitindi po. Tumitindi din po. Siyempre hindi po maiwasan po na pag po tayo magagalit, siyempre masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti po dito. Baka baliw na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside ay ibubuhos siya pala yung galit na lang sa isang tao. May sinasabi kasi na hindi din daw kailangan manaksak, sampalin o kahit anong gawin mo. Ang kailangan mo lang ay magalit lang, di mo kailangan magmura para masaktan mo isang tao. Yun nga lang ang problema, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Opo. Opo. Tanong ko naman, bakit kayo nang binabanggit na maraming tao? Ba't hindi ba pwedeng kunwari pangalan ng bagay? Pangalan ng animal? Bakit ba pangalan ng Panginoon laging ginagamit pag nagugulat sila? Parang ano po, sa internet na rin po. Okay, so sa internet. Yun din po. So parang sa influence, tama ba? Opo. Tanong ko lamang, para may iba na ng konti ng tanong. Mahal niyo po ba nanay niyo? Opo. Opo. So halimbawa, kayo po ay nagpapalipas ng hangin dito and fortunately, maganda talagang panahon, layong-layo talaga sa dilubyo kahapon, kunwari na po yung mata nyo kunwari at bigla kayong nagulat. Instead na pangalan ng Panginoon na banggit mo, pangalan ng nanay mo na bilang panggulat lamang kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwi ng mata mo. Okay na nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang? Hindi po. Bakit po? Ewan ko po. Ano ba? Yun nga po, wala pong kinalaman. Walang kinalaman kayo kuya? Tsaka ang weird din po. Well, exactly. Hindi lang siya weird, disrespect po yun. Kasi sabihin, nanay yun eh. Kahit ata sinong pangalan ng tao, pag binanggit nyo, mag-aaway na lang yan bigla. Kasi may value at may dignidad. Pero sana, kung meron po tayong respeto sa kahit sinong tao, sana meron tayong respeto sa Panginoon. Dahil hindi naman po siya common noun na parang okay lang gamitin. Dahil siya rin po itinatag na proper noun na sabihin, ang kanyang pangalan ay hindi para dungisan, kundi dapat makilala siya dahil siya ang naglikha ng mundo sa mabuti. Tayo lang gumagawa ng kapahamakan. Ang tawag kasi po doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang, taga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko po hinuhusgahan. Ito'y para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty. Saan kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Which is nabanggit nyo na ito kanina. 50-50 po. 50-50. Hindi ko po sure. Hindi mo rin sure. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, no? Nakapagnakaw siya ng pera sa bangko o sabihin na lang natin nakapatay din siya ng tao. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, po guilty po sa nagawang kasalanan pero parang 50-50 ata ako pupunta sa kulungan. Baka naman po pwede natin ito pag-usapan
Kasi may mga nagawa naman siguro mabuti, pero parang hindi ako sigurado sa kulungan. Pero sasabihin ng judge, walang 50-50. Kaya ikaw nasa korte, meron kang nagawang krimen, napatunayan na may ebidensya, kailangan niyang pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag. Tama po ba? Tama po. Ngayon, ito po kasi ang problema, no? Sabi kasi sa Biblia, parang ganoon din yung senaryo. Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, ginamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan at iba pong mga kasalanan, magano, mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Tanong ko lamang po ay ganito. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala na maaaring kayong dalawa po ay sa impyerno mapupunta, pero hindi lang po kayong dalawa, tayo pong lahat, kasi may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala po ba kayo sa sinasabi ng Biblia? Opo. Opo. Kahit hindi po tayo magkakilala at tayo ay nag-usap lang ng biglaan lang kahit may permiso, tao po kasi pinag-uusapan, dapat talaga tayo mag-alala. Tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. Kayo po, Opo. ilang percent? 40. 40, understand? 100. 100. So kunwari kayo nakagawa ng kamalian, still mahal nyo pa rin sarili nyo. Hindi na po. Kayo, Hindi na rin po. I understand. Pero syempre, hindi kasi tayo perfectong tao, tama po ba? Opo. Kasi kahit ano pong mangyari, still kailangan pa rin nating i-appreciate nating sarili kasi parte po talaga. Kapag may nagagawa tayong maayos, edi ayos yun. Kapag may nagagawa tayong mga kamalian, hindi po tayo dapat ma-discourage kasi talagang andun yung tinatawag na aral. Talagang papalpak tayo, pero hindi ibig sabihin, ayaw na nating mahal nating sarili. Kasi meron talaga tayong purpose. At sinabi nyo kanina, kayo ay natatawag sa kamatayan, na talagang wag naman sana, nabigyan na lang pag uwi nyo, bigyan na lang kung ano mangyari bigla. Tapos may mga nagawa pa tayong kasalanan. Ang masakit po kasi dito, sabi sa Biblia, lahat po tayo i-judge ng Panginoon sa ating mga nagawang kagagawan dito sa mundo na to. Mabuti man o hindi. Ang masakit po dito ay mga nagawa ating kasalanan. At automatic, ay parang ito ay tinatawag na wages or mga kabayaran sa tinagawang kasalanan. Kaya automatic, lahat tayo ay sa impyerno pupunta. Kaya dapat talaga tayo mag-alala. Pero bagamat ang justice ng Panginoon ay galit siya, hindi na sa kasalanan, kundi sa mga kasalanan tulad natin, dapat talaga tayo mag-alala, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin itong salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Opo. Ano kaya sa Tagalog nun? Mercy. Any idea? Sirit na? Opo. Awa. Mercy. Ay, Yun na yun? Sure ka? Opo, parang awa. Well, tama. Pag sinasabing mercy ay awa. Yun yun. Ibig sabihin, tanong ko lamang, kayo ba ay nahingi ng awa lagi? Hindi po. Hindi. Kasi sabihin, parang gusto natin maayos sa ating mga sarili rin. Pero, medyo baliktad. Sa Biblia po kasi, pag tayo may nagagawang mga kasalanan o tayo nahihirapan minsan sa mga nagagawa natin, walang masama na humingi tayo ng awa. Dahil sabi kasi ng Panginoon, bagamat siya'y galit sa mga kasalanan at sa mga kasalanan lahat-lahat, pero gusto niyang ibigay ang tinatawag na awa dahil ibig sabihin, pag tayo humingi ng mercy sa Kanya, ibig sabihin, inaamin natin na tayo pa'y makasalanan, inaamin natin na tayo pa'y mahina, at higit sa lahat, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi ibig sabihin, nagpapakumbaba po tayo. Ibig sabihin lang, kapag tayo ay naghingi ng mercy, doon tayo po nagiging wise o tumatalino dahil ginagawa natin ng tama para sa Kanya. Kaya tayo hingi sa Kanya ng awa. Dahil pag tayo humingi sa Kanya ng awa, dito po magbabago ang takbo ng kaso. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makatakas sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Sa krus. nagpapako po sa krus. So yun nga. Tayong lahat yung makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo. Pero po, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwis po yung kanyang buhay dahil gusto niyo po magmalasakit sa lahat-lahat. Hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila mayroong nagmamalasakit sa kanya,
at gusto nila patayin nila ang mga taong ayaw nila sa kanilang sistema. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Na alam niya ang pagbabagi ng katotohanan ay kapalit ay kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ay tinorture, ipinako sa krus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang siya namatay doon, pero of course nabuhay siya sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, kung isang tao po ay guilty, pwede po siyang palayain dahil may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Hindi po. Pag sinabi itong piyansa, yan yung kung saan isang tao po ay nahuli sa ginawang krimen at siya po ay makakalaya kung may nagbayad po ng danyos, pera ang pamamagitan nun. Ibig sabihin, burado na yung kaso at siya ay makakalaya na. At ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Instead na po ang buhay po natin ang maging kapalit sa Judgment Day, ang kanya pong buhay na lang ang naging sapat upang tayo po ay hindi mapahamak. Dahil yan po ang ginawa ni Jesus, dahil yan ay kanyang kagustuhan, dahil yan po yung kanyang tinatawag na unconditional love o pag-ibig na walang kapalit. Yun nga lang, talagang kailangan niya mangyari to para matalo po ang kasamaan at ang evilness or ang demonyo kung tawagin. Yun nga lang po, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero pwede natin makamit yun mula sa dalawang bagay na to. Narinig mo yung salitang repentance? Hindi pa po. Hindi pa po. First time? Opo. Opo. Pag sinabi po nating repentance, ibig sabihin po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. Opo. Sa tingin nyo, pag kayo kunwari nilagnat o nagkasakit, makakapunta pa kayo ng Sampaloc Lake nito? Hindi na po. Hindi po. Parang napapaisip pa, parang gusto nyo ata mamasyal dito habang nilalagnat. Hindi nyo ma-appreciate yan dahil lalo tayo may stress. Pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin itong pagsisihan at tatalikuran natin nagawang kamalian. Babaguhin natin puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis po dito, meron lang po mabibilis sa tanong. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Tanong lang. Opo. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Opo. Opo. Kayo ba'y nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Hindi po. Pero nabuklat nyo na ba yan sa tanan ng buhay nyo po? Opo. Opo. Ganito na kasi po yun, no? Di ba pag kayo nagugutom, kakain po kayo, di ba po? Opo. Halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang bukas lamang po ay ang convenience store doon sa baba, for example. Tatakbo kayo, bibili kayo ng pagkain kasi kayo nagugutom. Tama po ba? Opo. Opo. Sana po, ganyan sana po ang mindset natin kapag sa Bible o yung kanyang salita. Sana mabasa po natin siya araw-araw kasi yun yung pagkain po natin sa spiritual. Kung tayo po ay nagugutom, dahil nabubusog natin ang physical. Kasi pag po binasa natin kanyang salita, yan yung gaway po natin para hindi tayo mapahamak, hindi tayo maligaw ng landas, at kung hindi, nagtitiwala tayo sa gabay ng Panginoon. Dahil ang purpose po natin, buhay po natin ay makilala siya at siyang malugod araw-araw. Ang bad news, lahat po tayo guilty, hindi lang kayong dalawa, pati ako, guilty po ako, lahat yan. Kasi ibig sabihin, may nagawa tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. At ang masakit po dito, walang sino man daw mabuti kahit isa. Yan ang sabi ng Biblia. Ibig sabihin, ang taas ng standard, hindi natin po kayang higitin yun. Pero pag tayo humingi ng awa sa Kanya, tsak, magbabago lahat-lahat. Kaya yun yung ibig sabihin nun. Pero marami po maliligtas. Hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, tsak, maliligtas po isang tao, hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila maliligtas dahil yung sabihan ng Panginoon. At dahil doon, sila makapunta sa langit dahil yun sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba kayong katanungan po? Wala naman po.
Wala na po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you po. Ingat po.